Mukhang mag-o-offer na itong Converge Fiber Exers dito sa Magnolia Chicken Templados. At ang sentro ng kanilang offer ay itong si Calvin Abueva, si Gio Halalon, at yung first round pick ng Magnolia dito sa darating na draft. Ang tatlong yan ay gustong makuha ng Converge Fiber Exers. At ang willing nilang ipalit ay itong si Gio Ambohot, si Aljun Melesio, at isa pang player. Hindi pa natin natitiyak kung sino yon. Either isang bench player o isang second round pick. So parang ang magiging palitan dito, itong si Ambohot at si Melesio ipapalit para dito kay Halalon at Abueva, plus yung first round pick ng Magnolia ipapalit sa isang second round pick ng Converge. Doon sa picks, sa palitan ng draft picks lamang siyempre Converge, pero makukuha ng Magnolia si Ambohot at itong si Melesio na mas bata dito kay Abueva at kay Gio Halalon. So para magiging balance lang yung trade offer. Ngayon, ang tanong dito kung tatanggapin niya ng Magnolia. Alam natin si Gio Halalon nasa trading block na yan. Maraming mga teams na interesado. Kung Gio Halalon for Aljun Melesio, mukhang okay na trade yan dahil bata itong si Melesio at isang scorer. Samantala naman, Abueva for Ambohot. Sa tingin ko nga actually lamang ang Magnolia dyan. Dahil si Ambohot 6'7", bata pa, si Abueva matanda na. Pero alam natin na si Delta Pineda gustong makuha si Abueva at willing siyang mamigay ng mga players para makuha ang nabanggit na player din ng Magnolia. So kung lamang ang Magnolia dito sa Abueva for Ambohot, lamang naman ang Converge doon sa palitan ng draft pick. Makukuha nila yung first round pick ng Magnolia, ang Magnolia naman yung second round pick ng Converge. Itong Melesio for Halalon sa tingin ko patas lang yan. So sa ganitong klaseng trade sa tingin ko, dapat ay tanggapin na ito ng Magnolia. Ang balita natin ngayon, mukhang merong isang team na gustong sumali dito sa PBA. At ito ay ang Wilcon Depot. Of course, alam nyo na kung ano itong Wilcon Depot. Hindi ko na kailangan pang paliwanag. Pero isa daw siya doon sa mga teams na nababanggit na gustong sumali. Ang actually, iba pang naririnig natin itong Strong Group. Of course, yung pinaglaruan ni Dwight Howard. Plus, itong Zamboanga Valientes, tsaka itong Master Sartins gusto rin daw sumali dito sa PBA. Ngayon, itong pagsali ng mga bagong team, siyempre maganda yan dahil alam natin na maraming mga PBA players ngayon na nawawalan ng trabaho. Nagpupunta nga sila sa MPBL dahil every year may mga nag-a-apply na rookies at every year, siyempre nagbabawas ng mga players yung mga koponan. Dahil kukunti ang team sa PBA, limitado, wala silang choice kundi lumipat sa MPBL. So kung sasali itong Wilcon Depot, itong Master Sardines, itong Strong Group, maganda yan. Ang tanong na lang kung sila ay bibili ng prangkisa o kung magtatayo ng bagong team. Mas maganda siyempre kung magtayo sila ng bagong team para dumami. Kasi kung bibilin lang nila yung for example Northport, NLEX o kaya Blackwater, Terra Firma, magiging number 12 pa rin yung team sa PBA. Ang gusto ng PBA, dumami yung team. Mga 14 o 16. So, tama siguro yung sinabi ni Blackwater owner Yosel Ducy na mag-protect 10 o kaya protect 9 yung mga team sa PBA ngayon sa kasalukuyan para magkaroon ng dispersal draft at doon kumuha ng mga players yung panibagong team. Plus, bibigyan din sila ng rights na kumuha ng mga top rookies para naman maging balanse yung liga. So, yan ang abangan natin ngayon kung ano ang mangyayari dito sa pagsali ng mga panibagong teams dito sa PBA. Kapag yan nangyari, magiging mas exciting ito sigurado para sa lahat.